Nakakatuwa no kasi meron ng connecting station from Admiralty papunta dito sa Ocean Park. Naalala mo dati no first time mo napunta dito sa Hong Kong, hassle kasi pagbaba mo na Admiralty Station, magbabas ka pa papunta dito sa Ocean Park. Yun na nga, pagpasok natin, meron agad bumungad sa atin na mga musicians. Nakakatuwa kasi para silang mga Pinoy, kaya lang hindi natin sila nakausap so hindi natin sure yan. So, first order of business kay Panda. To be honest, hindi na ako super excited makita ang mga panda kasi pang third time ko na to. Pero excited ako para sa mga kasama ko kasi first time nilang makakita sila. Aside sa mga cute na pandas, kaya talaga ito yung una namin pinuntahan kasi sobrang init sa labas. As in, did you know? O taray, may pa-trivia. Hindi, kasi yung mga pandas, nagkakaroon sila ng heat stress kapag tumataas yung temperature. Kaya they should stay in a cold place talaga. Oh, alam mo na kung bakit ito yung una nating pinuntahan ha. Sayang pagdating natin, naabutan natin, tulog na to. Tapos na siyang kumain. Sad. Ayan, paglipat-lipat na lang siya ng pwesto. But gladly, there's another panda eating on the other side. Yun nga lang, ang layo niya. Oh, another trivia. Did you know that pandas can eat consistently for 12 to 14 hours a day? Kaloka, di ba? Look at the poops. Mukhang gabi na pwede nang ilagay sa sinigang. Next naman na nakita natin is yung mga red pandas. Kaya lang, tulog na din sila. Baka siguro kakatapos lang din nila kumain. Ito naman, tawag dito salamander. Ang kulit niyan, humaharap yan talaga sa atin para magpa-picture. Parang alam talaga niya na pinipicturean siya ng mga tao kapag may mga lumalapit sa kanila. Next naman na pinuntahan natin itong mga otter. Itong otter, kala ko ka-family niya yung mga rats. Pero hindi pala. Iba pala yung family tree niya. According to Google, otters belong to a family of carnivorous mammals that includes skunks, whistles, wolverines, and badgers. Oh, di mo kaya. May pa-trivia palagi. Down to our next stop. Medyo malamig pa rin dito kaya dito muna tayo ulit. Unahin natin yung mga may aircon. So ito, yung may mga maliliit na aquarium ng mga fish. As far as I remember, way back 2016, parang same yung itsura ng fish na mga nandito sa aquarium na to. In fairness, well-maintained ang cleanliness. Lunchtime, inavail namin sa Klook yung Ocean Park with Hong Fook Tong 50 HKD voucher. Drinks are okay, but the food na magbaon na lang next time, pwede naman na pala. Done with the lunch and we're now here at the famous Arc of Old Hong Kong. Ito yung sign na nasa tamang daan ka na papunta sa cable car paakyat sa mga rides. Pero bago ang lahat, magpalamig muna tayo ulit dito sa Sloth and Friends Studio. Tignan mo yung painting na yan. Ang cute no? Ang witty nung gumawa. So bago tayo makapasok dito, merong konting reminders na ginagawa dun sa labas. Tapos, yan, konting lakad-lakad. Makikita nyo na din yung mga sloth dyan. Sobrang bagal kumilos. Gusto mo na lang tulungan kasi parang hindi nila alam kung ano bang next nilang gagawin. Why sloths are slow to move nga ba? Because their metabolic rate is only about 40 to 45% of what would be typical for their body weight. Because of this specialized metabolism, sloths need to be frugal with their energy use. So, they move slowly and tend not to wander far from their small home ranges. Yay! Nasa cable car na ulit tayo and remind lang kita self ha, pang third time mo na dito sa Ocean Park pero second time mo pa lang nakasakay dito sa cable car. And sa true lang ha, mas nakakatakot tong cable car na to kaysa yung sa Ngongping. Nasabi ko lang na hindi siya safe. For me lang naman, parang hindi siya safe. Kasi una maliit siya, tapos shaky, tapos yung pintuan niya parang madaling buksan. Pag hinangin, anytime malalaglag ka. Tapos yung babagsakan mo, bangin na hindi nakaka-pretty, ganun. Narinig mo ba yung sigaw kanina? Ganun siya nakakatakot, shaky talaga. Pagbaba sa cable car, tas picture-picture, konting lakad, ito agad hair racer yung una mong makikita na ride. And dito, tawang-tawa ako sobra kasi yung sigaw ng mga kasama ko rinig na rinig ko.
Bump car time! It's my time to shine! May pa-finger heart pa. Tuwan-tuwa eh. First ride. Ayaw na ni Marge mag-bump car kasi umay na yan kaka-drive dito sa Pilipinas. Kaya siya na lang yung taga-video. After ng bump car, naglakad-lakad kami, naghanap kami ng ride na pwede namin ulit sakyan. And nakita nga namin tong Ocean Park Tower. Masarap dito kasi air condition siya. Slowly, umaakyat siya pataas and nagro-rotate 360. Maganda dito kasi makikita mo yung view ng buong Ocean Park and makikita mo kung gaano siya kalaki. Makikita mo din dito kung nasa ang side or part yung mga rides na gusto mong sakyan. Pero grabe, sobrang nakakapagod maglakad. Sobrang laki niya. Parang gusto mo na lang ulit maging baby para nakasakay ka sa stroller. Next stop is Pacific Pier. Malapit to dun sa Ocean Park Tower. Grabe nung papunta kami dito, ubos na agad yung water namin. Sobrang init. Buti na lang pagpasok namin dito, may mga areas na may malalaking fans and may aircons kaya rest din. Ang cute ng mga California Sea Lions dito. Nagulat ako, iba-iba din pala sila ng skin. Katulad nun, medyo ito, yan, no, batik-batik. Pero mostly naman is yung mga dark gray-ish na makinis yung skin. Like, yan, no. Next stop, Sea Jelly. Obviously, mga jellyfish yung nasa loob. Sarap dito kasi malamig din. So, ito yung mga baby jellyfish. Kumbaga sa human development, yun yung infancy. Then, ito naman yung early childhood. This one's the middle childhood. And then, the late childhood. And then, mapupunta na tayo sa adolescence. Dami kong eme. Oh, ito na yung adulthood. Ang ganda, no? Grabe. Ang ganda ng pagkaka-video ni Marge. So, credits to her. Ang ganda ng mga effect ng lighting dun sa mga jellyfish. Kumukulay talaga sila. Grabe. Sobrang amazing. Ang ganda nila tingnan, promise. Kung makikita nyo sila ng personal, mapapawaw din talaga kayo. Hindi lang naririnig sa video. Paglabas namin doon sa jellyfish, naglakad kami pababa to see the dolphin show. Kaya lang, parang kalahati na yung nilalakad namin, hindi pa rin kami nakakarating. So, umatras kami and nang hinanap na lang namin next is yung penguin. Sobrang excited kami to see them. And ito na nga sila. Grabe ko, ano yung napanood nyo sa Happy Feet na movie? Ganun na ganun pala sila talaga sa personal. Ang cute nila. Nagla-line up sila ng nakatayo. Tapos, yun, nakatayo lang sila. Wala naman silang ginagawa. Dito pinakamasarap tumambay kasi sobrang lamig talaga ng area nila. As in, ikaw na lang yung susuko sa sobrang lamig. Merong jacket na pinapahiram bago pumasok. Pero hindi namin ginawa kasi sobrang init nga sa labas. Gusto namin talaga magpalamig. Ang downside lang dito is sobrang lansa ng amoy. Pero deadma kasi ang cute nila. Next stop, Arctic Fox din. Ang ganda nitong white fox na to sa personal. Sarap iuwi. Paglabas namin sa Fox Den, ito naman yung naabutan namin. May nagpe-perform na sumasayaw ng ting ting ting. Yan pa yung sikat sa TikTok noon, yung sayaw ni Eruption. Sobrang init na talaga kaya naisipan na namin bumalik sa baba. And pababa, ito na nga sinakyan namin, nag-train na lang kami. Yung style nitong train na to is submarine, kunwari nasa ilalim kayo ng dagat. Kaya may pa-video effect sila sa roof nung train yan. Kunyari, nasa taas pa kayo, tapos magiging palubog na kayo. Ayan, yung effect na yan, may sumabog na larva ata yan, basta ganun. Tapos, yan, hanggang sa nasa ilalim na kayo ng dagat niyan, mamaya makikita nyo doon. Iba-iba yan, tignan mo to, o, diba yung video niya ngayon, nasa ilalim na kayo ng dagat, may mga sharks na kayo makikita, meron na yung mga fish, ganun. As in, kala mo talagang napapalibutan kayo ng mga laman dagat sa labas ng train, o, diba? Yan, o, meron pa yung stingray, may pa-alarm pa kasi kunwari meron kayong nadaanan na sirang barko dun sa ilalim ng dagat. Yun ang pa-effect. Nandito na kami sa baba and last hura ng attraction before mag-freshen up and change ng OOTD for Victoria Peak. Nandito naman kami ngayon sa Grand Aquarium. Yung mga lamang dagat dito, ang tatalino. Kasi parang alam nila na pinipicturan sila, na natutuwa sa kanila. Kaya ang ginagawa nila kung saan silang lumalapit sa amin. Minsan humihinto sila sa harap namin kasi alam nilang may kamerang
tapat sa kanila. So, parang alam nila na pinipicturean talaga sila. Tapos, parang kung titignan mo, para silang nakasmile. Meron na kasi akong mga pictures as a proof na nakikipag-interact talaga sila sa mga persons. Gagawan ko na lang yan ng separate video, as in pure pictures lang yung nandun kung ano yung mga pinictura namin dito sa Ocean Park and Victoria Peak para lang makip yung memories ba. Baka kasi mamaya bigla din mawala yung Facebook na tulad ng Friendster na wala na akong natagong mga or nakuhang mga pictures galing dun. Sayang. Minsan nakakainis lang mag-video or mag-picture ng mga laman dagat kasi ang dumi nung glass. First time ko nakakita ng ganito kalaking starfish. As in, sobrang laki niya, nakakatakot na siya. Para na siyang mga sea monster yung dating. Ma-amaze ka talaga sa mga makikita mo dito eh. Ito namang fish na to, para siyang bato. Ewan ko kung may ganong klase. Meron bang rockfish? Kasi para siyang antigas-tigas niya talaga yung itsura niya. Ito naman, parang mga friends ni Nemo to, no? Ang cute. Ang liliit pa nila. So, baka sa next na dating ko dito, malalaki na sila. Or pag bumalik ako dito. Ayan, another fish na naman. Ang cute, no? Sobrang vibrant ng color nila. Parang ang sarap alagaan dito, pero hindi ako marunong mag-alaga ng fish eh. So, feeling ko mamamatay lang sa akin yung mga ganyan. Ito naman, mga seahorse. Ang cute, no? Ang liliit. Parang hindi ko alam kung prego ba sila. Kasi ang laki ng tiyan. Ito yung pinakamalaki talaga dito na glass. Tapos ang cute nila, tingnan mo. Diba? Ang cute pag sabay-sabay silang nagsuswim. O sige, pagmasdan nyo na lang muna sila. Hindi na muna ako magsasalita. Yan, pwede na ako ulit magsalita kasi ibang fish na ulit to. Ito yung isda dito sa Pilipinas na masarap idaing. So, alam nyo na, bangus. First time ko makakita ng bangus na lumalangoy sa tubig. After namin sa Grand Aquarium, nag-freshen up kami and nag-change ng OOTD for our next destination, which is the Peak Tram. So, ito yung mga buildings na makikita nyo dun sa paligid paglabas nyo ng Central Station. Hindi mo na mararamdaman yung pagod mo sa kakalakad kasi gaganda ng mga nasa paligid mo. So, ito na yung entrance papuntang Peak Tram. Yan yung hahanapin mo para hindi ka maliligaw. Isang diretso lang naman yon. So, pagpasok mo ng entrance, yun yung makikita mo, yung may malaking screen, tapos ito na yung bago nilang tram. And, pag akyat mo na nga sa tuktok, ito ng view na to ang makikita mo and bubungad sa'yo. Grabe, napakaganda, 'di ba? Dahil ang OA ng pagod namin today, deserve namin ng masarap na pagkain. Di naman ganun ka-pricey dito kasi kung i-convert mo siya sa peso, halos same lang din ng mga restaurants na kinakainan dito sa Pilipinas. Past 9 na, kaya uwian time. Finally, nakapag-video din kahit papano. Napagunahan talaga ako na makapunta ako sa harap at makaupo para naman makakuha ng maayos na video kahit papano. Yun nga lang, madilim na kaya wala na masyadong view na makikita dito. Gawin mo kung paano ka nakikipagbardahan sa MRT dito sa Pilipinas kasi ganun din sila, as in ang lalakas din nila makipagbardahan kahit mga babae. Paano lahat gusto maupo sa harap? Di na tuloy masyado makita kung gaano ka-steep yung dinababaan nitong train na to. Kung titignan mo sa video, parang ang nipis lang nung daanan pero hindi mo akalain dalawang tram ang makakadaan dyan. Alam mo self, ramdam na natin yung pagod ng mga oras na to kasi busog na busog tayo, grabe. Kaya nagmamadali na tayo umuwi. Ayun, napataksi tuloy tayo imbis na MTR lang kasi wala na tayong energy to walk. O siya, patapos na rin naman yung video. See you on the next one. Bye!